Ngayon po ay magluluto tayo ng kakaibang torta. Pero sarili ko pong version nito. Sana po panoorin nyo mula umpisa hanggang dulo para makita nyo yung sinasabi ko. Magbukas po tayo ng 2 lata ng sardinas. Aalisin po natin yung kanyang sabaw at yun lamang pong laman ng ating kukuhanin. Ganito po. Sabi ko nga sa inyo, kakaiba po ito. Sarili kong version naman ito. Nag-experiment po tayo eh. Pag side na po natin yung sabaw niya, lagay po natin dun sa mixing bowl. Ayan. Katapos po, ating durugin yung laman ng sardinas. Siya po natin ipapalaman dun sa ating gagawing torta. Meron na rin po akong ginawang video ng ganito nung una, pero ito ay kakaiba po. Lagyan ko lang ng konting twist para makita niyo yung kakaibahan man, para magaya ninyo. Kung sakaling magluluto po kayo ng ganito, nasasarapan po kasi po sa nilalagay pong piling. Pagka nadurog na po natin, ilagay po natin yung malunggay para medyo masustansya naman po. Natin pong haluin para magsama-sama siya. Combine lang po natin yung sardinas dito sa mga dahon ng malunggay. Ihulog po natin yung sibuyas, iniiwan ng maliliit. Tapos po yung bawang, lagyan po natin ng iodized salt, 1 teaspoon. Tansyahin ninyo, hindi nyo mauubos kasi kakaunti lang naman po itong piling kasi may lasa na po yung sardinas. Tapos budburan po natin ng black pepper. Muli po natin haluin. Gadgaran po natin ng Knorr shrimp. Pagkatapos ay atin po uling haluin siya para sumama yung kinadgad natin Knorr shrimp. Magkaroon tayo ng isang itlog. Haluan po natin ng kalahating cup na harina. Depende sa texture, anong kalalabasan niya. Masyadong malabnaw, dagdagan po natin. Pero kung medyo lapot-lapot na siya, hama na yan. Ilog po natin kalahating cup. Saka po natin muling haluin ang tama-tama ang texture niya para ipalaman siya sa ating torta. Tikman po natin ng konti kanyang lasa, kalma matabang. Okay, kuha ko yung lasa. Natunaw na yung asin, kamali naman yung sardinas. Luin-luin natin, tapos ilagay po natin yung carrots na ginadgad. Binilance ko po ito para hindi matikas. Haluin po natin para may kasama siyang gulay, di ba? Masustansya. Paraan lang po yan. Lalo na para mapakain natin yung ating mga anak. Since wala na akong anak na maliliit, lalaki na, doon lang po sa mga maliliit pa mapapakain po ninyo. Yung mga hindi mahilig kumain ng gulay, lagyan po natin ng carrots at malunggay. Hala, masustansya na po yan. Ang akin pong gagawing twist dito, pag nilagay ko na po ito sa inihaw kong talong, palalamigin ko po siya sa aking chiller o freezer ng mga ilang oras para pag inahon ko, medyo matigas-tigas siya, hindi siya nasasabog. Lalagyan ko po siya ng breadcrumbs para makakaiba naman yung texture niya, diba? Ganda. Yun yung aking nasabi sa inyo kanina na meron akong gagawing twist. Halong-halo na. Magkakombine na po yung mga ingredients dito sa ating filling. Saka po nating pipiin para lumapad. Ayusin lang po natin. Yan, para ganda siyang tingnan. Tapos, ilagay na po natin yung filling. Pag ito ating pong pinalamig, magiging matigas na po ito. Saka po natin ilulubog sa itlog. Pwede hindi siya magsasabog. Yun yung naisip ko para maging maganda siya. Maganda itsura niya. Kasi pagka niluto po natin yan ng ganito, magsasabog-sabog yan. Lalo pag malalaki ang talong, hindi nyo makukontrol, mababali yan. Dagdagan nyo lang po ng maraming filling siya para kasya pa sa talong. Masarap siyang kainin. Pagkasyahin natin yung ating tinimplang filling dito sa 6 na talong. Kasi 6 lang po yung nili ko. Sensya na po kayo sa boses ko, medyo nagpuputol-putol na naman. Lakihin lang po natin para maganda siyang tingnan. Pagkatapos, kumuha po tayo ng malapad na lalagyan gaya nito. At atin pong ilagay ito at ilagay po natin sa freezer. Since malaki po yung talong, kailangan malaki din po yung gagamitin nating panundok. So baka maghiwa-hiwalay gaya nito. Tapos po ilagay natin dito sa lalagyan. Yan, medyo maghiwa-hiwalay. Kaya kailangan patigasin. I-forma po natin na maayos. Wala lang po kasi akong wax paper.
para patungan niya at madali siyang makuha pagka malamig na. Pero sasandukin na lang po natin ng malapad. Mamaya, iba po ulit tayo. Mahaba po kasi yung talong eh. Yan ang nakakatakot. Mababaluktot siya. Parin po natin ulit. Yan naisip ko na palamigin siya parang cordon bleu para pagka ipinirito po natin, ilubog natin sa itlog, hindi po siya maghihiwa-hiwalay. Matigas po siya. Medyo hinaan lang po natin yung apoy para hindi siya mabiglang maluto. Dahil pag nabiglang maluto yan, mukha maging hilaw. Palabarin po natin ng konti para maging maganda. Bigyan po natin ng piling. Lalang kasi akong pamporma eh sa talong. Ewan ko baka gumawa ako. Wala akong pamporma pag nagluluto ako ng patis. Dali lang po yun. Kasi ito talong medyo rectangle. Kailangan meron kang holder na kasing laki niya para pag nirito nyo o inayos nyo siya halos eksakto, pantay-pantay. Yan, forma lang po ninyo. Pag nilagay po natin sa chiller to, huwag naman yung magdamag kasi giging bato yan. Mga ilang oras lang po pag nakita natin na medyo matigas na siya. Yun, saka po natin ilabas at atin lutuin. Bukan po natin ulit. Yung mahaba ito. Sana makuha ko. Ayan. Natsambahan. Lulubog mamaya yung talong patapos yung ating ipiprito. Mag-umpisa na po tayo magprito ng ating torta. Maglagay po tayo ng mantika. Medyo atin pong initin na konti bago natin ihulog yung torta. Kung mainit na, hinaan po natin yung apoy para hindi masunog yung talong. Pag medyo nabula na yung mantika, hinaan po natin yung apoy bago po natin ihulog yung talong. Hangunin po natin. Magsalang po ulit tayo. Ito na po yung finished product ng ating torta. Masarap po ito dahil mataba, ang laki. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bago kong twist. Maganda po ito, masarap. Sana po huwag kayong makalimot na mag-subscribe at mag-like sa aking channel. At i-hit nyo na din po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Maraming salamat po.